Samantala, dumagdag na po ang New York Times sa mga bumabatikos sa pagiging bukas ni Pangulong Noynoy Aquino sa term extension. At sa gitna ng limitasyon sa kanyang termino, sino kaya ang magiging pambato ng Liberal Party sa 2016 presidential elections? Si Secretary Mar Rojas pa rin o si Senadora Grace Poe? Saksi si Teresa Andrada. Hindi lang basta nakapila ng hanggang 40 minuto, nakipagkwentuhan pa sa ibang sakay ng MRT kanina si Senador Grace Poe. Paghahanda raw yan sa investigasyon ng Senado sa mga palya ng MRT na kanya mismong nasaksihan at naranasan. Pagpasok dun sa makina, kinain yung ticket ko. Nasiraan yung train. Sa Boni yata yun, Boni yata. So, imbis na sabihin mo lang dapat 30 minutes from North to Taft, naging 1 oras at kalahati ang biyahe namin. Baguhan man sa politika, matunog na rin si Poe sa mga posibleng ikasang pambato sa 2016 presidential elections. Bukod kasi sa pangunguna sa mga nanalong senador noong 1 taon, malakas din siya sa mga presidential survey tulad sa Pulse Asia nitong Marso, kung saan pumangalawa siya at nanguna pa nga sa mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero sabi ni Poe, marami pa akong kailangan patunayan. Marami pa akong kailangan pag-aralan. Hindi madali ang posisyon na yan. Hindi ako kasama sa nangangarap. wala mang balak tumakbo, isa raw siya sa mga tutol sa pagpapalawig ng termino ng Pangulo. Maaring buksan yan sa mga darating na iba pang termino. Subalit sa ngayon, pwede na natin umpisahan ang ibang mga probisyon tungkol sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Pero hindi lang ang mga nasa loob ng bansa ang di sang-ayon sa term extension ng Pangulo. Ang respetadong New York Times dumagdag sa mga bumabatikos kaugnay ng pagpapalawig ng termino sa pamamagitan ng tsa-tsa. Dapat daw igalang ng Pangulo ang ating konstitusyon, alang-alang sa mga magulang na lumaban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung matatandaan, pinabago ni Marcos ang saligang batas kaya nagtagal siya sa posisyon. Sabi pa ng New York Times, dapat daw tigilan ng Pangulo ang pakikipagtalo sa korte at bumaba sa pwesto pag natapos ang kanyang termino. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na hindi tamang tawaging political mischief ang pagsusulong ng Pangulo sa tsa-tsa at sabihing taliwas ito sa prinsipyo ng mga magulang ng Pangulo. Tungkol daw kasi ito sa paniwala ng Pangulo na may sapat bang dahilan para repasuhin ang saligang batas dahil sa issue ng kalabisan daw ng Korte Suprema. Pero wala pa rin direktang sagot ang palasyo o kahit mismong ang Pangulo sa batikos ng New York Times sa term extension. Gayunman, may pasaring ang Pangulo sa mga kritiko ng kamustahin ng mga proyekto ng gobyerno sa Oriental Mindoro. Wala mang pinangalanan, tila may pahiwatig siya sa ilan. Meron po dyan ganado pang magkomento ng negatibo. Gayong kasama naman sila sa mga naging pinuno ng bansa. At ngayon, bagaman tinutugunan na natin ang mga problemang ipinamana sa atin, hindi pa rin nagsawa sa paghihirit ang itinuturing kayong kabayan. Bagamat nilinaw na ng Pangulo na pagbabawas sa kapangyarihan ng hudikatura ang pangunahing layunin ng pinag-iisipan niyang charter change, maingat siya sa pahayag kaugnay ng pag-aalis sa limitasyon sa kanyang termino. Lahat ng desisyon ko ay nakabatay sa atas sa aking mga boss, ang taong bayan. Si Interior Secretary Mar Rojas na kasama na naman ng Pangulo sa Oriental Mindoro, iginiit na malinaw ang pahayag ng Pangulo. Kahit pa hindi pa rin tiyak sa ngayon kung anong mekanismo ng pakikinig sa publiko ang ginagawa ng Pangulo, gayon din kung hanggang kailan siya makikinig at kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos. Ang linaw-linaw nung sinabi ng Pangulo na yun ang kanyang nakikita para sa sarili niya. Ganun pa man ay pinapakinggan niya ang tinig ng kanyang mga boss. Kaya si Rojas ayaw raw pag-usapan ng eleksyon 2016. Yan ay kahit pasabi ng Liberal Party. Malalim ang bench ng LP. Pero si Secretary Rojas po ang kandidato. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.